When you were slaves to sin, you were free from the obligation to do right. Wala kayong obligasyon daw na gumawa ng tama kasi alipin kayo ng kasalanan. And what was the result? So anong naging resulta daw? You are now ashamed of the things you used to do. So nahihiya na daw kayo, hiyang-hiya na daw po kayo tayo sa mga bagay na kasanayan nating gawin. Things that end in eternal doom. Mga bagay na nagdala sa atin sa walang hanggang kapahamakan. Hinayaan nyo ang mga sarili nyo na maging alipin sa impurity. Ano yung impurity? Tulad nga ng sinabi ko kanina, yung last, yung mga unrighteousness, yung wickedness, that's impurity. And lawlessness, yung mga hindi sumusunod sa batas, hindi sumusunod sa kautusan ng Panginoon, which led ever deeper into sin, na lalo pang nagdala sa inyo sa mas malalim na kasalanan, di ba? Now, you must give yourselves to be slaves to righteous living so that you will become holy. Sinasabi to ni Paul sa atin, di ba? And hindi lang to basta galing sa kanya kasi this is a breath from God, no? Salita to ni Lord na ginamit lang si Paul to relate to us the message of God. Diba? Sabi nga niya dito, now you must give yourselves to be slaves to righteous living so that you will become holy. No? Kasi tayong mga anak ng Diyos, we are expected to live righteously, to have a righteous living so that we will become holy. Kasi yan tayo, we are expected to be holy. Ano po? So, how do we become holy? Through Jesus Christ, by turning around from sin, by burying our old selves na mga makasalanan. When you were slaves to sin, you were free from the obligation to do right. Diba? Totoo naman po ito. When you were slaves to sin, nung mga alipin pa kayo ng kasalanan, you were free from the obligation to do right. Wala kayong obligasyon daw na gumawa ng tama kasi alipin kayo ng kasalanan. Wala kayong alam, hindi nyo alam na mali yung ginagawa nyo. At mas pinili nyo maging alipin ng kasalanan kaya hindi nyo binibigyan ng obligasyon ang paggawa ng tama. And what was the result? So anong naging resulta daw? You are now ashamed of the things you used to do. So nahihiya na daw kayo, hiyang-hiya na daw po kayo tayo sa mga bagay na kasanayan nating gawin. Things that end in eternal doom. Mga bagay na nagdala sa atin sa walang hanggang kapahamakan. But now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Pero ngayon, libre na kayo sa puwersa o kapangyarihan ng kasalanan and naging alipin na tayo, naging alipin na tayo ng Diyos. Now, you do those things that lead to holiness and result in eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Diba? Ang linaw po na napalaya na tayo sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ayan po ang linaw-linaw ng sinabi dito ni Paul, na dati daw ay alipin tayo ng kasalanan at marami tayong mga nagagawang mali na ngayon ay kinahihiya natin. Hiyang-hiya tayo sa mga bagay na nagawa natin dati kasi syempre pag hindi ka naman taal talaga o talamak ng makasalanan, so yung conscience mo. So ngayon nahihiya na tayong maalala yung mga mali nating ginawa, di ba? Kasi lahat tayo makasalanan, lahat tayo nakakagawa ng mali. Minsan, pag naalala natin, nahihiya tayo, di ba? Nahihiya tayo. Pero, tapos na tayo doon. We are now already slave to righteousness, slave of God. Alipin na tayo ng kabutihan. So, ang susunod na buhay natin ay puro na papuri sa Diyos at to glorify God and mamuhay ng matuwid ayon sa kalooban ng Panginoon. At magagawa lamang natin yan sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus. Sa mga hindi pa po tumanggap sa Panginoong Jesus at kinakatok, ito po ang daanin nyo upang magkaroon ng masayang buhay. Kasi iba pag anak ng Diyos, masaya po. Hindi ka namumroblema kasi hindi mo solo ang problema, di ba? Kasi alam mong may tutulong sa'yo. Pag wala kang Diyos,
wala kang relasyon sa Panginoon, alam mo lang may Diyos, pero wala ka namang relasyon, hindi ka naniniwala, wala kang effort to know God and to have relationship with God, then wala talaga ikaw, hindi mo ramdam yung nararamdaman ng mga taong nakakakilala at may relasyon sa Panginoon. So, I invite you to come to Jesus, seek God, pag kinakatok ka na ng Panginoon. Hindi po ako hindi ako, kasi wala akong magagawa para sa inyo. Ako ay nagdadala lamang po ng nag-share ng salita ng Diyos at to the best of my knowledge and ability and capability, ini-explain ko kung anong nandito sa ating pagba-Bible reading. So, magbasa po kayo ng Bible kasi iba yung revelation personal kaysa yung katulad nito na nakikinig kayo. Iba yung nababasa nyo. Iba yun yung talagang iisa-isa yung word at mangungusap sa inyo ang Panginoon ng mga pagkakataong hindi nyo pa naramdaman sa buhay nyo, mapapaiyak kayo sa tuwa o sa lungkot or makukuntit kayo. And yung tears of relief, tears of gratefulness, tears of love, tears of pagsisisi. So, come to Jesus. Huwag niyong ipagpabukas-bukas pa kung ngayon na yung pagkakataon niyo kasi hindi natin sigurado ang bukas, hindi niyo alam ang buhay, di ba? So, huwag niyong i-delay ang pagtanggap sa Panginoon. Hindi sa pilitan po kung kayo ay kinakatok ng Diyos, hindi po ako. Kung kayo ay kinakatok ng Panginoon, buksan niyo ang puso niyo. Okay po. Thank you so much for watching. At sa susunod nating Bible reading, pag-aaralan naman natin, itutuloy natin sa itutuloy naman natin sa chapter 7 rather, sa Book of Romans pa rin. And pagpapaliwanag natin, babasahin natin that we are no longer bound to the law. Hindi na tayo nakatali sa kautusan, sa law. Yung mga commandments ni God na ganito, di ba, sa 10 commandments na doon, hindi na tayo nakatali doon. So, ipapaliwanag natin yan sa susunod nating Bible reading time. Alright, thank you so much for watching. God bless you. And pwede nyo i-share po itong Bible reading vlog natin para makatulong sa iba at para maraming makaalam at ma-inspire, ma-encourage at mabuksan ang puso at isipan. Maraming salamat. God bless you and may the Lord answer all your prayers and may the Lord be gracious to you. In Jesus' name. Amen. Thank you.